Hello guys, welcome back to my channel, to my documenting process to becoming a full-time trader. So as of now, pauwi na tayo. Okay, kagagaling ko lang nagatid sa airport ng isang anak na lalaki ng matanda kasi magbabakasyon daw. And yung matanda din umalis pumunta ng Saudi kasi mayroon siyang umrah para sa Ramadan. So ngayon guys, it's the same routine. Siyempre tatrabaho tayo dito and we're just taking trades if it's possible. And today is Sunday, so kahapon nag-trade ako and ano lang, BTC, USD lang yung trade ko kasi nga yung market is closed. Okay, so ang FX kasi hindi siya 24/7, 7 days a week. So ang BTC, USD, crypto kasi siya, part siya ng crypto, kumbaga exchange rate ng crypto sa dollar. So ngayon ay nag-trade ako kahapon and I'm still navigating sa kung paano gamitin yung lahat ng features sa TradingView. Okay, actually kahapon nung trade ko naka-TP na siya. Okay, around 1 or 2 ng hapon, but yun nga, I don't know why hindi pa rin na close. So minanual close ko na lang kaninang umaga kasi yung market is pababa na, babalik na siya sa sa opening price ng previous candle kahapon. So we are still tawag dito practicing. Okay, back testing, we still back testing the 80% rule. And yun nga, hindi ko dinidelete yung mga tawag dito trades ko sa TradingView para may balikan tayo, and sinesave ko din siya for the future reference. Yun nga, kasi nga para makita natin kung ano yung mga entry na ginagawa natin, or kung anong oras ba tayo dapat mag-entry, kung ano ba yung tawag dito, ano oras ba natitipi. Okay, so guys, kung nanonood ka sa video ko, dapat ikaw mismo sa sarili mo is sabayan mo ko, pag-aralan mo rin yung yung forex trading. Sa spare time mo, gawin mo siya. Wala naman mawawala nasa ka rin naman nasa internet ka rin naman or I mean nasa Facebook ka, nasa TikTok ka, or nanonood ka sa YouTube. Malaking tulong yung isang bagay na mayroon kang natututunan, and eventually ikaw rin naman magbe-benefits, walang iba. So yun lang ang lagi kong sinasabi, test and learn. Sabi nga ng aking idol na si Gary Vaynerchuk, okay, test and learn. We are not stuck kumbaga sa kung anong sitwasyon natin. We are just need to do actions, okay, towards our ambitions. So yung ambitions ko talaga is to have a financial freedom and time freedom. So yun lang guys yung papakita ko sa inyo yung aking way, and pupunta nga pala ako ng sarado pa ngayon I think sa Adib kasi
magde-deposit ako ng pera. Excuse me. Magde-deposit ako ng pera doon sa umalis. Wala atang pera. So, ayan, i-flip natin yung camera para makita niyo yung ano, yung aking highway pauwi. So, malapit na ako, makikita nyo. Ito yung ano, Shakbut. Shakbut Al-Samaka. Ayan. So, isipin nyo na lang kung ikaw mismo habang nagmamaneho, alam mo yun, nag-place ka ng trade, tapos or nagbabakasyon ka, tapos ngayon, tawag dito, nagagawa mo yung mga gusto mo, and then at the end of your trades na TP, di ba? So we never know. Kaya we are creating a, tawag dito, a strategy to ano ba, to make us profitable. Kasi sa lahat ng videos na napapanood ko, they are just telling about your own strategy. So, pwede ang strategy ko hindi mag-work sa'yo. Ganun lang yun. So, dapat doon ka sa strategy na proven mo at komportable ka. So, yun lang guys. See you again later sa aking whole day activity. So yun guys, nasa bahay na ako. Ngayon naman is mag-check tayo ng aking trade sa BTC. Well, I start open my trading view sa phone. Papakita ko sa inyo. So, eto na siya. So, nagpa-practice na ako sa phone. Although matagal na akong matagal ko nang alam. Okay? But alam mo yun, hindi ko pa na-navigate lahat. So, nag-try akong mag-trade sa, I think nasa BTC ako. So, kung makikita nyo, ito trade ko to, naka-negative 896. So, ngayon, ang gagawin ko, mag-summarize lang ako, mag-a-analyze lang ako sa trade ko. And then, papakita ko sa inyo yung trade ko kahapon. Okay. So, ito guys, makikita nyo yan. Dapat TP na yan. Ayan o. TP na yan dapat. But the thing is, hindi ko siya, ito kasi meron siyang calculated TP and SL na. But this area, hindi siya nagtugma, so hindi siya agad na TP. So ngayon, and kung makikita nyo, kaka-open lang ng pangalawang 4 hours. So dito tayo nag-buy. Ang previous is tawag dito bullish, no? So nag-anticipate tayo ng bullish. Okay? Hindi ko pa sa inyo mano guys, but maglalagay na ako ng TP tsaka SL ngayon. Kasi tawag dito, magka-carwash ako guys. So dalawang sasakyan yung carwash ko, and then sinabihan ako ngayon na pupunta daw kami ng Musapa ng amo ko kasi kukunin yung nadisgrasya na, yung sasakyan ko dati na nabangga. Hindi ako ang kabangga, okay? Yung iba yung bumangga sa akin. 9654524.
So, hindi natin yung 96524. Okay. So, yun yung entry na. And then, yung ating stop loss, nasa ano lang, lalagay ko lang siya sa pinaka 50%. Okay? Kasi nasa 50% na yung ano niya. Doon na ako maglalagay sa pinakang 50% ng candle, previous candle. Okay? And then, we will take the highest high sa tawag dito sa candle kahapon. So, let's just say na kasi mataas na masyado. Ito lang tayo sa high. Okay. So, 1.3 lang yung ano natin. Risk reward ratio. And then, okay. Okay. So, ayun na guys. Itong part kasi na to, hindi ko pa masyado alam yung ano niya. But if I put stop and is ayan. So, cancel muna natin. Lagyan ko to ng 9674464. And 6. Yung stop level niya pala mali ako. Okay lang. Okay, 96. $744.64. Okay, so punta naman tayo sa SL niya. Ang SL niya is 96366. Okay. So, ayun guys, nalagyan ko na siya ng take profit and stop loss. Ang ano niya is 1:1.3 ratio. Nakalagay ngayon dito sa kanya kung makikita nyo guys. Yung TP niya is nasa 2,000. Pasensya na kasi nagbablurred siya guys. Okay. Nasa 2,000 yung TP niya. Ayan, makikita niya. Hindi, kasi masyadong ano. Ayan, nasa 2,000 yung TP niya. Tapos nasa negative 1.5 lang yung SL niya. So, 2 exactly yung yung TP. And SL is 1586. So, ngayon, explain ko naman kung ba't ako nag-buy. Yung previous candle, pumasok na siya sa value area. But, sa 4 hours niya kasi guys, using sa 50% ng candle. Ayan, makikita niyo, may puti dyan. 50% hindi siya bumababa. Okay? So, for me, valid na siya mag-sell if nasa 50% na siya ng previous price kahapon. So, ginawa ko, nag-buy ako kasi nasa bullish trend tayo. So, ayun na guys. Yun lang yung ginagawa ko. And, saglit lang naman. Pagka free time ko, ayan, pag free time ko, ginagawa ko yung pag-trade.
And this time, ano siya, tawag dito. This time kasi, kumbaga parang pinapractice ko, binabaktis ko yung strategy ko. So it's worth na mayroon kang spare time, ginagamit mo sa productivity. Kumbaga, mayroon kang ibang pinaglalanan ng oras mo na in the future makakatulong sa iyo, and at the same time makakapagbigay sa iyo ng benefit na makaalis sa recent job mo. Okay? So, tapos na tayo sa pag-entry, tapos na tayo sa trade natin. So, hintayin na lang natin siya mag-run. Kasi meron na tayong risk-reward ratio na ginawa. Ngayon, magka-carwash na tayo.
So guys, nasa IKEA kami kasi nag-return kami ng kitchenware. So, tour ko kayo ha. Excuse me. Thank you. So guys, naliligaw kami. Hello guys, I'm back. So di pa tayo nakakauwi. Kakadrop lang natin ng isang anak ng matanda dito sa Shamaka. So bumili tayo, nag-return pala tayo ng binili ng matanda last day kasi malaki yung nabili niya. Ngayon pauwi na ako at ako ay mag-aalmusal, kain kasi gutom na ako, hindi pa ako kumakain ng almusal at maghihintay pa yung aking sasakyan na isa. Hindi ko natapos kanina kasi nga tinawag na ako, minadali na ako nung anak ng matanda para pumunta kami ng Yas dun sa IKEA. So yun lang guys, wala pa tayong balita sa ating trade. So titingnan natin ngayon dito sa sa ating cellphone. Titingnan natin yung ating trade kanina, kung ano na bang nangyari. Saan ba tayo? Wala na yung trade natin. Okay. So na SL yung trade natin ngayong araw sa BTC USD. Ayan, nakita ko na. Okay. So yung yung sa opening and closing price ng tawag dito ng yesterday price, diba nag-entry ako ng nasa 50% level ng totoo yung tawag dito, kailangan mong hintayin na mag-retrace doon, if not, okay, kasi yung sa opening price niya kahapon, pumasok siya sa value area ng natin, and then bumaba siya hanggang 50%. So dun sa 50% kasi nasa I think 40% ako nag-entry. So binalikan niya yung opening price kahapon. Pagkabalik niya ng opening price, ayun na, na-hit na yung natin kasi nandun lang tayo sa opening price naka SL. So na SL niya, I mean nasa 50% pala tayo naka SL. So na-hit niya yung stop loss natin sa level ng 50%. So ang probability pagka once pala na tawag dito, pagka once na pumasok na talaga sa value area kung saan nag-close yung price kahapon, nag-a-attempt pa or nagre-retrace pa siya sa previous closing price, and then after that pag bumalik siya at pumasok siya sa price sa value area, sa price kung saan 70% yung
took trades, okay? Kumbaga previous price na maraming nag-trade, okay? So there's a probability na 70% ng price kahapon is babalikan. So binalikan niya ngayon. Nandun siya ngayon sa nandun siya ngayon sa level ng 50% kung saan tayo nag-entry. Pero na-hit na yung ating SL kasi nasa 50% tayo. Kasi bumaba siya doon sa pinaka-opening price. Binalikan niya yung opening price kahapon and then ngayon umakyat na siya. So let's trade again if bearish siya sa 50% sa 4 hours. Kasi pagka once na nag-close yung 4 hours sa or 2 hours sa 50%, there's a probability na yung opening price kahapon i-break niya pababa. So yan lang muna yung ngayong araw guys, kasi tawag dito, walang forex na open ng, meron naman siguro sa ibang platform, I don't know. Okay, may ibang platform o brokers na I think 24/7 7 days a week. Hindi pa ako masyado aware doon sa part na yun. And ayun nga, for me productive yung day ko pagka once na may nagagawa akong or may na-execute akong trade na hindi ko kino-close siya manual. So hinahayaan ko lang siya na ma-close ng market. So kumbaga ang risk reward ratio natin is kailangan talagang maintain. Kumbaga may proper risk management tayo. Kumbaga halimbawa ngayong araw you are willing to risk 2% or 1%, okay, out of 3, out of 4%. So yun yung pag-aaralan pa natin or kumbaga i-disiplina natin sa sarili natin. Kasi sa trading kasi talagang easy lang kung iisipin na mag-trade ka lang, mag-entry ka lang, easy lang talaga gawin. But the thing is, kung wala kang proper management and kumbaga discipline and consistency, I think wala din. Okay, so I encourage you na i-try na pag-aralan yung forex trading. Okay, kasi wala naman mawawala. We all know na yung iba wala pa talagang alam, or yung iba may alam na pero na burn out agad at tinigil na. So ako guys, I think 3 years na ngayon on and off. Nasusunog lagi yung account ko pag nag-try akong mag-real account. And ngayon, I think it's been months na. Yeah, it's been a month or year na nagde-demo lang ako. So itong pag-create ko ng ng video or pag-document ko is a way of for me to look back and continue doing this forex trading. Okay, kasi hindi tayo habang buhay malakas, hindi tayo habang buhay na mangangamuhon sa ibang bansa. So ito yung nakita ko for me na gusto kong work out at for me mag-work siya if kung ano talaga yung gusto natin gawin sa sarili natin is ilagay lang natin sa actions. Okay, so hindi pwedeng nangangarap lang tayo, hindi pwedeng may ambition lang tayo. So kailangan talaga ilagay siya or gawan ng actions, kumbaga.
So, yun lang guys. Have a great day. See you later in my next video.